Sa 4 na taon, paulit-ulit nang nangako at bumali ng salita si Pangulong Vladimir Putin ng Rusya. Sinabi niya sa mga Ruso, Na malayo ang digmaan, magpapatuloy ang normal na buhay, at ang mga sakripisyo ay gagawin ng iba sa ibang lugar. At sa loob ng 4 na mahabang taon, karamihan sa mga Ruso ay naniwala sa kanya. O kahit papaano ay tiniis ang kasinungalingan. Dahil hindi naman ganong nagbago ang buhay noong mga unang taon. pero mukhang umaabot na sa sukdulan ng Russia at mabilis pa. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang eksakto kung bakit at ano ang maaring ibig sabihin nito para sa lalaki sa Kremlin na itinayo ang buong reputasyon niya sa hindi kailanman pagpapakita ng kahinaan. Simulan natin sa internet, na tila maliit kumpara sa tangke, drone at misil. Simula noong 2025 ang Federal Security Service ng Russia o FSB ay nagsasara ng mobile internet ng bansa sa antas na hindi pa nakita noon. Seguridad ang opisyal na dahilan. Pinaputol ang signal ng Russia para hindi magamit ng mga drone ng Ukraine sa pag-navigate. Pero ang mga shutdown ay mabilis na naging higit pa sa depensa sa himpapawid. Naging kasangkapan nito ng kontrol, bahagi ng lumalawak na paghihigpit sa malayang daloy ng impormasyon sa loob ng Russia. At nakakagulat ang mga numero. Sa katapusan ng 2025, humigit kumulang 2,000 mobile internet shutdowns kada buwan ang naitatala sa Russia. Para mailagay sa perspektibo, mas marami pa yon kaysa sa total shutdown sa mundo noong 2024. Lalo pa itong lumala. Noong Marso, pinutol ng mga awtoridad ang mobile internet sa buong Moscow. Nang halos 21 araw, walang malinaw na paliwanag sa milyon-milyong residente. Hindi basta mawawala ang koneksyon sa Moscow. Nang mawala ng signal, huminto ang normal na buhay. Hindi makabayad ang mga tao gamit ang kanilang mga card. Hindi makahanap ng address sa mapa. Hindi makapag-book ng taxi gamit ang kanilang mga telepono. O sa ilang pagkakataon, hindi makapasok sa parking garage o pampublikong palikuran dahil karamihan sa mga pangunahing infrastruktura ng lungsod ay dumadaan na ngayon sa isang app. Halos tuluyan na ring hinarang ng mga security services ang Telegram, isa sa pinakaginagamit na messaging platform sa bansa, simula noong Abril 2026. Maaring iwasan ng taong harang gamit ang VPN, pero gumagawa na rin ang paraan ng estado para ipagbawal ito. Kapalit nito, naglunsad ang gobyerno ng sariling messaging app na Max, isang state-run platform na naka-pre-install na ngayon sa mga teleponong binebenta sa Russia. Pero mas lumala ang sitwasyon nang ilang linggo lang matapos noon ay nagbago bigla ng desisyon ng gobyerno. Dahil sa mabilis na paglulunsad, kulang sa security feature ang platform, kaya inirekomenda ulit ng pamunuan ang paggamit ng Telegram sa mga puwersa sa unahan. Bakit ito napapakitang mahina ang Russia? Ang sagot ay kontrol sa naratibo. Matagal nang iniiwas ni Putin ang digmaan sa Moscow at St. Petersburg dahil mahalaga ang kasiyahan ng mga tao roon sa katatagan ng kanyang pamahalaan. Dahil sa mga pagsasara, Naging focus ng tao ang digmaan at kawalang katatagan. Hindi na rin malayang balita ang digmaan tuwing gabi. Nalulugi ang maliliit na negosyo dahil sa pagkaantala ng serbisyo na nagpapahinto sa kanilang online na tindahan. 4 na taon nang lumipas at dumating na sa bahay mismo ang digmaan. Direktang naapektuhan ang araw-araw ng milyon-milyong tao na hindi naman kailanman kinailangang mag-isip ng husto tungkol dito. At nagsimula na magsalita ang mga tao ngayon. Malakas, lantaran, at maging di pangkaraniwang prangka ang mga batikos. Lalo na sa isang bansa kung saan may tunay na panganib ang magsalita. Sinabi ng rapper na si Pataka sa kanyang tagapakinig na tila bumabalik ang bansa sa panahon ng bato at tinanong kung nababaliw na ang mga gumagawa ng mga patakaran. Isang retiradong opisyal ng KGB na nagngangalang Andrei Bezrukov na hindi naman isang liberal na disidente ay nagbigay ng sarili niyang pampublikong puna na nagbabala ng estado ay kumikilos laban sa sarili nitong mamamayan at lalo lamang pinapahirap ang kanilang buhay. mula sa Monaco, Nag-post ang Russian blogger na si Victoria Bunia ng 18 minutong video para kay Putin. Sinabi niyang inagawan na ng lahat-lahat ang mga tao at patuloy pa silang ninanakawan na agad naging viral sa Russia. Mahalaga, wala pa mga protesta o hindi pa man sa ngayon. Ang mga pangyayaring ito, pati ang unti-unting pagkawala ng kontrol ng Russia sa totoong bilang ng digmaan at ang hindi nila maiiwasang pag-amin nito sa publiko, ay nagpapakitang may tunay na panganib na mangyari ito. Ipinapakita rin ng survey ang parehong kwento sa datos. Noong Disyembre 2025, ayon sa state-run pollster na Vitsium, 78% ng mga Ruso ang nagtitiwala kay Putin. Pagsapit ng Abril, 2026 5 buwan lang ang lumipas. Bumaba ng bilang na yon sa 65.6% pagbaba ng 12.2% puntos na siyang pinakamababa sa buong panahon ng digmaan.
Ngayon, dapat mo laging pag-ingatan ang mga numero mula sa isang state pollster dahil ginawa ang mga ito para palakihin ang imahe ng namumuno. Pero yun mismo ang dahilan kung bakit delikado ang pagbagsak ng bilang. Kung mismong pollster ng Kremlin ang naglabas ng pagbagsak, siguradong mas malala pa ang nararamdaman ng tao sa kalsada. Ayon sa independenteng survey ng Levada Center noong Pebrero, 67% ng mga Ruso ang naniniwalang dapat nang simula ng bansa ang negosasyon para sa kapayapaan. 2/3 ng populasyon ay tahimik na nagsasabi sa gobyerno na gusto na nilang matapos ito. Ang kawalang kasiyahan ay pinapalala rin ng isang bagay na hindi madaling maitago ng Kremlin, gaya ng isang digmaan sa ibang bansa. At iyon ay ang kalagayan ng ekonomiya ng Rusya. Sa gitna ng sigalot, hindi bumagsak ang ekonomiya ng Rusya gaya ng inaasahan. Nag-adjust ito kahit may mga parusa. Tuloy ang pagdali ng langis sa mga bagong mamimili tulad ng India at Sina at sa pamamagitan ng kilalang shadow fleet na nagbebenta sa mga bansa sa ilalim ng banyagang bandila. Ang gasto sa militar ay nagdala ng pera sa pabrika at sahod at ang pag-asensong dulot ng digmaan ang nagtabon sa pinsalang idinulot ng implasyon sa ekonomiya. Ngunit unti-unti na itong natatapos. Ipinapakita ng opisyal na datos ng GDP ng Rusya ay lumiit ng 0.3% sa unang 3 buwan ng taong ito. Ang unang ganitong pagbagsak mula noong 2023. Tahimik na binawasan ng Ministry ng Ekonomiya ang sarili nitong pagtataya para sa taon ng paglago sa 2026 mula 1.3% pababa na lang sa 0.4%. Ayon sa isang independenteng analyst, mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaamin ng mga opisyal. Para sa ilan, malamang napapasok ang Rusya sa mas mahirap na panahong pang-ekonomiya dahil sa simpleng dahilan na lalong nagiging magastos ang pagpapatuloy ng digmaan. Dumating sa punto na pinakita ng depensa ng Ukraina na aksaya lang ng oras, pera at tauhan ang direktang pagpapadala ng sundalo. Kung titingnan natin lampas sa mga pangunahing bilang, mas mukhang naghihirap pa ang sibilyang ekonomiya. Bumagsak ang pamumuhunan ng mga negosyo sa pinakamababa mula pandemya dahil walang kumpanyang maglalabas ng kapital sa ganitong hindi tiyak na hinaharap at mahal na utang. Mabilis na bumaba ang pagmamanupaktura sa labas ng industriyang pangdigmaan. Kahit ganon, halos wala nang iniluluwas na armas ang Rusya. At ayon sa Jamestown Foundation, mahigit 70% ng kanilang export ay nawala na. Isang mas konserbatibong pagsusuri noong Marso, 2026 ang nagpapakita na ang pagkawala ay nasa 4% lamang sa loob ng 5 taon mula 2021 hanggang 2026. Kahit ganon, napakalaking halaga pa rin ng kita ang nawala. Pagkatapos ay may mga bangko pa at maaring sila ang pinakamapanganib na bahagi ng kabuuang sitwasyon. Ang mga nagpapautang sa Rusya ay nahirapan dahil sa dumaraming hindi nababayarang utang sa negosyo. Mga pautang na hindi na mababayaran dahil hindi na kayang magbayad ng mga nangutang. Noong Abril, lumaganap ang tsismis na plano ng gobyerno i-freeze o kumpiskahin ang deposito ng mga mamamayan sa bangko. May mga malalaking Telegram channel na naglatala ng umanay leak na dokumento mula sa Bangko Sentral bilang patunay. Malamang peke ang mga dokumentong yon. Pero nagdulot pa rin ito ng takot. Sapat na para gawing mas madali ang bank run sa buong sistema. Sa isang malusog na ekonomiya, ang peking chismis ay tahimik na namamatay. Sa isang takot na ekonomiya, maaari itong maging isang self-fulfilling prophecy. Ngayon, nandito na tayo sa mga nalik na dokumento na naging simula ng usapang ito. Noong Mayo, nagbigay si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ng mga bilang tungkol sa lahat ng ito na hindi pa nagagawa dati. Ayon sa pahayag sa Telegram, sinabi niya na nakuha ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine ang mga interna na dokumento ng Russia na naglalaman ng tapat na pamtatasa ng mga pagkalugi ng bansa sa digmaan na tinatago ng Moscow sa mundo at sa sarili nitong mamamayan. Mahalaga ngayon na malinaw kung alin ang mga dokumentong ito at alin ang hindi. Ito ay mga pahayag na inilahad ng Pangulo ng Ukraine batay sa sarili nitong serbisyong paniktik, ngunit hindi pa inilalatala ang orihinal na dokumento. Mas mababa ang uri ng ebidensya niyan kaysa sa mga bilang mula sa kilalang institusyong kanluranin. Kaya ito ring ang mga susunod na impormasyon bilang salaysay ng Ukraine, hindi bilang isang independenteng na kumpirmang katotohanan. Pero lahat ng ito ay tumutugma ng nakakabahala sa lahat ng ipinapakita na ng bukas na datos. Sabi ni Zelensky, ang pamunahing palatandaan sa mga dokumentong yon ay pagsasara ng aktibong balon ng langis. Ayon sa kanya, napilitang tumigil ang isang kumpanyang Ruso ng langis sa operasyon ng halos 400 balon. Mahalaga ito dahil sa natatanging katangian ng langis ng Rusya.
Mas mahirap buhayin muli ang balon na isinara sa Russia kaysa sa ibang bansang gumagawa ng langis dahil sa kanilang heolohiya at teknik. Hindi agad napapaganang tumigil na balon kahit tumaas muli ang presyo. Ayon kay Zelensky, ito ay mahahalaga at pangmatagalang pagkalugi, hindi pansamantalang paghinto. Pangalawa, bumaba ang pagre-refine. Sabi niya, bumaba ng hindi bababa sa 10% ang pagre-refine ng langis ng Russia sa unang buwan ng taon. At iniugnay niya ito sa kampanya ng Ukraine ng malalayong pag-atake sa enerhiya ng Russia. Pagbalik natin sa mga bangko, lumabas sa pagtatasa na may 11 institusyong pinansyal ng Russia na naghahanda para sa likidasyon at 8 pa na may matinding problema na di kayang lutasin ng walang tulong. Ito ay mula sa intelihensya ng Ukraine. Pero ikumpara ito sa pag-amin ng Russia tungkol sa pagliit ng kanilang ekonomiya. Kasama ang dobleng deficit ayon sa independenteng ekonomista at krisis sa masamang utang na binanggit ng Western analyst nitong mga buwan. Ang larawan ay huminto sa pagiging propaganda at nagsimula ng magmukhang mas madilim na bersyon ng kwento na alam ng lahat. Ipinapakita ng mababang presyo ng langis ang tunay na sitwasyon kahit na inaasahan sanang maganda ang kita ng enerhiya ng Rusya sa 2026. Dahil sa digmaan sa Iran, tumaas ng mahigit 50% ang presyo ng langis sa mundo mula Pebrero hanggang Mayo. Dahil sa biglaang pagtaas ng presyo, pansamantalang isinantabi ng Estados Unidos ang sanksyon sa pag-export ng langis ng Rusya para mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng krudo. Dapat ay naliligo na sa pera si Putin at minsan ganon siya. Noong Marso, halos dumoble ang kita ng Rusya mula sa pag-export ng langis kumpara nung nakaraang taon. At ito ang pinakamataas mula 2023. Pero hindi ito sapat. Bago natin talakayin kung bakit, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show para updated ka sa balitang pandaigdigang geopolitics. Nagpo-post kami araw-araw ng mga video na naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga bagong pangyayari, malalaking pagbabago, at mahahalagang impormasyong kailangan mong malaman. Balik tayo sa krisis ng langis sa Rusya. Pinipigilan ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery at infrastruktura ng enerhiya ang Rusya na kumita ng malaki sa ekonomiya sa pagbawas ng kanilang kayang iprosesong langis at export. Noong unang bahagi ng Abril 2026, bumaba sa 3 tuldok, 5 milyong bariles kada araw ang export ng langis ng Rusya mula sa dating 5 tuldok 2 milyon, ayon sa Carnegie Endowment. Sa loob ng 2 linggo, humigit kumulang 30 milyong bariles ng langis ang nabawas sa mga benta sa ibang bansa, eksaktong sa panahon na pinakamataas ang presyo. Noong nakaraang taon, inatake ng Ukraina ang 21 sa 38 refinery ng Rusya na nagdulot ng kakulangan sa gasolina, pagtaas ng presyo, at mahahabang pila sa mga gasolinahan. Lalong tumitindi ang kampanya dahil nakagawa ang Ukraina ng long-range drone na kaya nang umatake sa mas malalim na bahagi ng Rusya kaysa dati. Noong kalagitnaan ng Mayo, nagpadala ang Ukraina ng 600 long-range drone sa Moscow sa isa sa pinakamalalaking pag-atake ng digmaan kung saan marami ang nakalusot sa depensa at tinamaan ng pinakamalaking refinery ng lungsod sa unang pagkakataon. Habang humina ang ekonomiya, tahimik ding nag-iba ang kalagayan sa labanan. At maaaring ito ang pangyayaring pinakakinatatakutan ng Kremlin dahil tinatamaan nito mismo ang pinagmumulan ng otoridad ni Putin. Noong Disyembre 2025, patuloy ang pagsulong ng Rusya at inaangkin ng halos 7 milyang parisukat ng teritoryo ng Ukraine araw-araw ayon sa Institute for the Study of War. Kalaunan, bumagal ang kanilang pagsulong. Noong Pebrero 2026, unang bumaliktad ang kalamangan mula Hulyo 2023 nang magkaroon ng netong paglawak ng teritoryo ang Ukraine. Hindi lang tapang o swerte ang dahilan, kundi teknolohiya at industrial na base na mabilis mag-innovate. Ang mga pinakabagong drone ng Ukraine ay pinalawak ang kill zone, ang nakamamatay na bahagi ng lupa na kailangang tawirin ng mga umaataking tropa bago nila makuha at mapanatili ang teritoryo. Sobrang delikado ang zone na yon, kaya hindi na kaya magtipon ng Russia ng malalaking grupong may 30 katao, tulad ng dati sa pagsalakay sa mga linya ng Ukraine. Dahan-dahan silang sumusulong sa maliliit na grupo ng 2 o 3. Sinabi ni Robert Brovdik, commander ng Unmanned Systems ng Ukraine, na bagamat 2% lang ng militar ay drone, sila ang sumisira ng isang katlo ng lahat ng target. Tandaan, may long-range strike din na ginagawa ng Ukraine. Tina-target ang mga infrastruktura na lampas 60 milya mula frontline. Pero paano ito nangyari? Technical. Dapat panalo ang Russia sa digmaan dahil mas marami silang tao kaysa Ukraine, pero ngayon, nagbago na ang kalagayan dahil sa matematika.
Ayon sa datos, mula Disyembre ng 2025, lumalabas na mas marami na ngayon ang kaswalti ng Russia kaysa sa bilang ng mga bagong recruit na kaya nilang kunin. Ayon sa The Economist, tinatayang 3% ng kalalakihang edad laban sa Russia ang napatay o nasugatan sa digmaan pagsapit ng kalagitnaan ng 2026. Dati, iniwasan ni Putin ang mobilisasyon sa halip ay binabayaran na lang ang mga sundalo niya. Nag-alok ang estado ng malaking signing bonus at sahod na lampas pa sa karaniwang taon ng sahod sa Russia, kaya hindi matanggihan ng mga lalaki mula sa mahirap na rehiyon. Naubos ng grupong yon, kaya napilit ang maghanap ng bagong recruit ang Russia sa ibang lugar. Tanda mo ba ang 11,000 North Korean na ipinadala para lumaban sa Russia at naisulat noong late 2024? Mukhang simula pa lang yon. Dahil nagawa ng Russia na makakuha ng 1,700 recruit mula sa mga bansang Aprikano, kabilang ang Zimbabwe at Kenya. Ngunit sa dulo, maliit lang ang mga numerong yon kumpara sa kailangan ng Russia sa lakas tao. Kaya't lihim ng kumikilos ang Kremlin. Noong Oktubre, 2025 binago ni Putin ang batas para payagan ang pagpatawag sa mga reservist, kahit sa ilalim ng pagkukunwaring hindi ito digmaan, kundi isang espesyal na operasyong militar. Sinimula ng Estado, pilitin ang mga kumpanya na mag-recruit ng sundalo at bigyan sila ng kwota ng mga sundalong dapat nilang maipadala. Noong Enero 2026 ginawang buong taon ng Estado ang conscription, kaya maaring ipatawag ang mga lalaki kahit kailan at patuloy na tumataas ang mga bonus. Bawat opsyon ay nagpapalala sa naghihirap na ekonomiya dahil bawat lalaking ipinapadala sa harapan ay isang manggagawang inaalis sa labor market na kulang na sa tao. Kung gusto mong makita kung gaano kalalang sitwasyon, tingnan ang Red Square sa Victory Day Parade ng 2026. Para kay Putin sagrado at pampulitikang palabas ang parada ngayon. Ginawa ito para manakot, ipakita ang lakas militar ng Russia at takpan ng digmaan gamit ang alaala ng pagkatalo ng Soviet sa Nazi Germany. Ngayon, anino na lang ito ng dati. Dahil kulang sa mabibigat na kagamitan at takot sa pag-atake ng mga Ukrainian, sa telebisyon na lang ipinakita ang mga kagamitang dapat sanay ipaparada. Kapansin-pansing wala ang mga dayuhang leader, kabilang na si Xi Jinping ng China. Pinakakahiya, natuloy lang ang parada matapos mamagitan ng US para sa 3 araw na tigil putukan, kung saan pabirong sinabi ni Zelensky na papayagan niya ang parada. At ang mga kabiguan ni Putin sa larangan ng digmaan ay ngayon ay binabatikos mula sa hindi inaasahang direksyon. Ang kampo ng mga pro-digmaan sa Rusya mula mismo sa mga matitinding hardliner na gusto siyang lumaban ng mas matindi. Sinabi ni Abbas Galyamov, dating speechwriter ni Putin at kasalukuyang oposisyon sa ibang bansa, sa Wall Street Journal, na ang turning point ay noong Enero nang mas tumagal na ang digmaan sa Ukraine kaysa sa buong digmaan ng Unyong Soviet laban sa Nazi Germany. Kapag pati mga taong gusto pa ng digmaan ay kinukutya ka, nasa alanganing kang kalagayan. At mukhang ramdam ito ni Putin. Abala ang Kremlin sa pagkalat ng propaganda. Ipinapakita si Putin na nakikisalamuha sa mga tao sa labas na nakasuot ng pangkaraniwang damit at pinalilibutan ng mga ordinaryong tao, hindi sundalo. Ang buong palabas ay isang pakitang tao na pabulaanan ang anumang paratang na si Putin ay nagtatago sa mga bunker kapag hindi siya kinukunan ng litrato habang gumagawa ng mga mapagmataas na talumpate. Nauwi na ito sa tanong kung paano at kung matatapos ang digmaan. Natigil ang mga negosasyong pinangunahan ng Amerika noong nakaraang taon na maupo si Pangulong Donald Trump. Pagkatapos ng ilang buwang, halos walang pag-usad, formal na umatras ang US mula sa mga negosasyon, iniwan ng Ukraine at ang natitirang bahagi ng Europa sa isang panig at ang Russia naman sa kabila. Sa unang bahagi ng 2026, naging abala si Trump sa digmaan sa Iran at pinutol ang pondo para sa Ukraine, kaya nawala ang impluwensya ng Amerika sa Kyiv. Kahit walang suporta mula sa pinakamalaking militar, patuloy pa rin ang Ukraine. Pinunan ng natitirang bahagi ng Europa ang kakulangan at nagsimulang magpadala ng mas maraming kagamitan at tulong. Binuo ang koalisyon ng mga handang tumulong upang pag-usapan ang kinabukasan ng digmaan at posibleng direktang makialam gamit ang sarili nilang mga tropa. Nagpahiwatig si Putin na maaring matapos na ang digmaan pagkatapos ng parada ng tagumpay. Sinabi pa rin niyang siya ang naagabyado at makikipagkita lang kay Zelensky kung papayag ang Ukraine sa pangmatagalang kapayapaan. Ayon sa mga pahayag, tugma ito sa ginagawa ng Russia na subukang makuha ang lahat mula sa Ukraine nang walang garantiya. Mayroon ding mas madilim na posibilidad na bumabalot sa lahat ng ating napag-usapan. Ang internet shutdown, paghihigpit, at lumalaking impluwensya ng FSB ay patunay na isang rehimeng pinipilit ang pagod na mamamayan
na magbigay pa gamit ang puwersa. Mukhang naghahanda ang Rusya na durugin ang anumang paglaban sa mas mahigpit na hakbang na dulot ng digmaan, batay sa isang nakakakilabot na halimbawa ng nakaraan. Noong Enero, nagpatupad ang Iran, kaalyado ng Rusya, ng malawakang internet shutdown at ginamit ito bilang takip sa iniulat na massacre na pumatay ng higit 30,000 sibilyan. Kaya, ang tanong ay, hanggang saan aabot si Putin para manatili sa kapangyarihan? Pero baka kulang pa rin yon. Kung gusto mong malaman ang saloobin ng Kremlin kay Putin, panuorin ang video na ito. Pagkatapos, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pandaigdigang geopolitics.